Parang imposible yan, kasi walang hangin sa kalawakan, kaya wala ring tunog. Ang recording na maririnig mo ngayon ay based sa totoong paggalaw ng material sa paligid ng itim na butas. Hindi ito musika o imahinasyon ng siyentipiko. Ito ay totoong datos na isinalin sa naririnig na saklaw. Napakaiba ng resulta kaya marami ang nagsabing parang tunog ito mula sa isang horror na pelikula. Ano nga ba ang nangyayari sa paligid ng pinakamisteryosong mga bagay sa universo? Kahit wala kang paranoia, posibleng may nagmamasid pa rin sa'yo. Nagpasya ang mga modernong astronomo na huwag nang umasa sa sorpresa mula sa kalikasan, kaya't masusing binabantayan nila ang mga kaganapan sa loob at labas ng daang gatas. May natuklasan ba silang kapansin-pansin? Oo, meron. Kamakailan, may naitalang hindi kilalang bagay na nagpapalabas ng regular na mga signal sa radyo. Mahirap sabihin kung ano yun, pero malinaw na ayaw nitong matuklasan. Hello, mag-subscribe ka! Unang napansin ng mga siyentipiko ang kamanghamanghang bagay sa kalawakan, 2 taon na ang nakalipas. Nagawa ito gamit ang isa sa pinakasensitibong kagamitan na nilika para sa pag-aaral ng malalayong bahagi ng mga galaksya, mga hanay ng antena sa Australia. Habang gamit ng mga siyentipiko ang radioteleskopyo, madalas silang makadiskubre ng di kilalang bagay at di maipaliwanag na signal. Matapos ang mga tuklas, ipinagpatuloy ang pag-aaral para sa mas tiyak na impormasyon. Para sa kanilang trabaho, gumamit ang mga astropisiko ng isa pang aparato na tinatawag na Merian mula sa obserbatoryo ng Parkes. Sa kasamaang palad, hindi nito natugunan ang mga inaasahan. Walang anumang bagong datos na nakuha. Ngayong taon lang, nagkaroon ng progreso. Kumpirmado ng South African Radio Teleskopyo na MIR-K-AT ang dating natuklasang bagay at noong Abril, nagpadala rin ng ebidensya ang ATC-ATCA. Ang bagong tuklas na ito ay mahalaga sa agham dahil dati mahirap magkaroon ng malinaw na ideya tungkol sa mahiwagang bagay na iyon. Parang iniiwasan nitong mapagmasdan siya. Ipinakita ng pagmamanman na wala ito sa mga archive ng datos ng radyo pati na rin sa mga pag-aaral na gumagamit ng X-ray o infrared na spectrum. Ano ang alam natin tungkol sa fenomeno na ito sa ngayon? Pinangalanan nila ito bilang GC-GCRTJ, 1,700 at 45 DEFIS, 3,000 kasaysayan. Inilarawan ng mga mananaliksik ang bagay bilang pansamantalang signal ng radyo mula sa gitna ng galaksya. Hindi pa matukoy ng astronomya ang pinagmulan at estruktura ng mga multi-wavelength na bagay na tulad ng natuklasan. Ika nga, natatangi ang radio signal dahil sa mga katangian nito. Malaki ang posibilidad na sa hinaharap, ang GCR-GCRTJ 1,700 at 45 DEFIS 3,000 ay mapabilang sa isang bagong klase ng mga bagay sa kalawakan at maaaring hindi lang ito ang magiging kinatawan nito. Dahil sa mas advanced na teknolohiya, magpapatuloy ang mga siyentipiko sa pagtuklas ng mga kaparehong signal ng radyo. Ano ang kapansin-pansin sa GCR-GCRT J1700 at 45 DEFIS 3,000? Medyo kakaiba ang mga radio wave na inilalabas nito. Nagbabago ang tagal mula 2 hanggang 4 na linggo bago tumigil ang signal. Habang lumilipas ang panahon, ito ay muling lumilitaw parang pagkurap ng ilaw. Mapapansin ang paikot at tuwid na pagbaluktot na nagpapakitang may kaugnayan tayo sa polarisasyon ng signal. Sa panahon ng pagsasaliksik sa kakaibang bagay, nakatanggap ang mga aparato ng mga signal na eksaktong 13 beses. Binibigyang diin ng siyentipiko na hindi pa natin alam kung saan eksaktong galing ang mga mensaheng ito. Ang tanging tiyak na alam natin ay hindi ito isang pulsar na may napakalakas na magnetic field. Sa una, mukhang kapanipaniwala ang bersyong ito, ngunit pinabulaanan ng mga sumunod na pag-aaral. Kaya ano nga ba talaga ang hinaharap natin? Alam natin na magkakaiba ang mga bagay sa universo depende sa haba ng kanilang radio wave.
Ang mga bituin na ilang dobleng sistema ay malapit lang sa isa't isa. Kung ang GCRT, GCRT-J, 1,745 siyam ay isa sa mga ganoong bagay sa kalangitan, sana ay natuklasan na ito ng mga siyentipiko ng mas maaga. Hindi rin ito maaring ituring na supernova dahil magkaiba ang katanghian nila, kaya bukas pa rin ang tanong sa klasifikasyon nito. Ang kalawakan ay isang hindi mahulaan na lugar at sa mga nakaraang taon ay natuklasan doon ng ilang napakakakaibang bagay. Halimbawa, kamakailan lang ay kumuha ng mga larawan ang teleskopyong Hubble ng isang bahagi ng nebula na tinatawag na Herbig-Haro, partikular ng isa sa mga bagay nito, ang HH-111 na itala ito ng mga kamerang sensitibo sa malawak na spektrum ng alon. Nabuo ang sektor ng Herbig-Haro dahil sa mga batang bituin na aktibo at paminsan-minsan naglalabas ng napakainit na ionized na gas. Dahil dito, nawawala ang mga elektron ng atomo at nagiging electrically charged. Ano ang nangyayari pagkatapos nito? Ang ionized gas ay bumabangga sa interstellar na ulap na binubuo ng ibang gas at maliliit na partikulo. Nangyayari ang mga prosesong ito malapit sa mga batang bituin at napakabilis. Ano ang benepisyo ng pagsusuri ng impormasyon? Sa ganitong paraan, natuklasan ng mga siyentipiko kung paano nabuo ang rehiyon ng mga bagay na Herbig-Haro at naitala rin nila ang mga kaganapan na napakaikli lamang ng buhay, ilang libong taon lang. Kung pag-aaralan ng mabuti ang mga larawan ng ganitong uri ng mga nebula, mapapansin na mabilis silang lumalabas sa mga ulap ng gas papalayo mula sa pangunahing bituin. Sa ilang taon, kapansin-pansin ang malalaking pagbabago sa mga lugar na ito. Halimbawa, sa ilang lugar, mas maliwanag ang ilaw kaysa sa iba. Isa sa mga kamera ng teleskopyong Hubble ay may mataas na sensitibidad, kaya nitong makita kahit ang maliliit na alon na hindi kayang makita ng ating mga mata. Tulad ng alam natin, sa Herbig-Haro ay may mga bagay na napakaliwanag, ngunit mahirap suriin ang mga proseso rito. Mahirap din itong subaybayan dahil natatakpan ng makapal na alikabok na ulap ang tanawin. Dito pumapasok ang kamera na WFC-3 na nakakabit sa Hubble na kayang makadetect ng mga alon na nakakapasok sa mga patong ng alikabok. Patuloy pa ang pag-aaral kaya di pa pwedeng magbigay ng konklusyon. Hindi pa ito lahat ng sorpresang natanggap ng mga siyentipiko nitong mga taon. Ang pinakatampok na dagdag dito ay ang susunod na balitang nagmula sa kalaliman ng kalawakan. Noong 2011, lumabas ang unang larawan ng hangganan ng isang napakalaking itim na butas na nakuha gamit ang teleskopyong Bagong Horizonte. Alam natin na ang bagay na ito ay nasa 3 milyong liwanag taon mula sa atin sa isang malaking elliptical na galaksya na M87. Simula nang makuha ang larawan ng itim na butas, mas naging aktibo ang mga siyentipiko sa pananaliksik. Maari ba nating maibalik ang kronolohiya ng mga pangyayari? Pagkalipas ng 72 araw mula nang simulan ang pagmamasid, nakuha ang sikat ngunit malabong larawang iyon ng itim na butas. Ngunit hindi rito natatapos ang mga makasaysayang tuklas. Nakuha ng mga astronomo ang larawan ng polarisadong emisyon ng disk ng akresyon. Matapos pag-aralan ang datos, mas naging malinaw sa mga mananaliksik ang nangyayari sa magnetic field sa paligid ng itim na butas. Ang mga nakuhang impormasyon ay mas mahalaga kaysa sa mismong larawan ng itim na butas dahil wala pang sinuman ang nakalapit ng ganoon kalapit dito. Ang datos na ito ang nagbigay daan para mas detalyong mapag-aralan ang proseso ng akresyon. Kamakailan, nakatanggap ang mga astropisiko ng malagang impormasyon mula sa ilang grupo ng mananaliksik. Ang impormasyon ay tumutukoy sa malakas na agos na sumisirit mula sa kaibuturan ng itim na butas. Hindi pa ganap na unawaan ng mga siyentipiko ang mga proseso, pero nagbibigay ito ng pagkakataong maitama ang mga teorya. Ngunit isantabi muna natin ang mga tuyong teorya. Paano nakakatulong ang ganitong impormasyon sa tao? Dati ay inakala na napakaliit ng posibilidad na mabuo ang isang napakalaking aktibong itim na butas malapit sa daang gatas, ngunit nangyari pa rin ito. At malapit sa M87 ay may malinaw na jet ng enerhiya na matatagpuan sa kahabaan ng aksis ng pag-ikot ng itim na butas. Dahil dito, napapaisip ang mga siyentipiko kung naiiba nga ba ang katangian ng magnetic field ng mga itim na butas o baka pagkakamali lang ito na dulot ng mga optical na epekto na talagang ginagawang hindi nakikita ang hindi mapigilang agos. Hindi lang ito ang mga kamanghamangang tuklas na naghihintay habang pinag-aaralan natin ang kalawakan.
Sino ang nakakaalam, baka sa kalapit na galaksya ay may mga kaganapan na yon na sa inaharap ay lubos na magbabago sa buhay ng sangkatauhan. Ayon sa alamat, sinabi ni Albert Einstein kay Charlie Chaplin, magiging dakila kang tao. Sa pelikula mo, di ka nagsasalita pero nauunawaan ka ng lahat. Sumagot si Chaplin, mas humahanga ako sa inyo. Walang nakakaintindi sa teorya nyo ng relativity, pero dakila pa rin kayo. Hindi tiyak kung totoong nangyari ang pag-uusap na ito, pero maaari naman itong sang-ayunan. Ang teorya ng relativity ni Einstein ay isa sa pinakamalawak at pinakamahirap maintindihan ng mga bagay na naisip ng tao. Sinasagot nito ang mahahalagang tanong sa paggalaw, espasyo at oras, pero perpekto na ba ito? Hindi. Mayroon ding mga sariling paradox ang teorya ng relativity at isa rito ay ang tinatawag na twin paradox. At para maunawaan ito, kailangan nating pumunta sa kalawakan at bumalik muli. Handa na ba kayo? Tara na! Sige, isipin natin na may dalawang kambal. Ang mga pangalan nila ay Tolya at Kolya. Naging kosmonauta si Tolya at kailangan maglakbay sa malayong bituin habang si Kolya ay maghihintay ng kanyang pagbabalik sa daigdig. Pareho silang magkapatid ay may napakatumpak na atomikong orasan na kanilang isinabay bago lumipad. Sa kahit anong magandang kwento, dapat may hindi inaasahang wakas at ito nga ay dumating. Pagbalik ni Tolya sa daigdig, nalaman niyang nahuli ang kanyang orasan kumpara kay Kolya, kaya mas bata siya kaysa sa kanyang kakambal. Kamangha-mangha! Oo, pero para lang sa mga di pamilyar sa teorya ng relativity. Paano nangyayari na ang isang cosmonaut na naglalakbay sa pagitan ng mga galaksya ay tumatanda ng mas mabagal kaysa sa kapatid niyang naiwan sa daigdig at nagiging mas bata pa? Ang totoo niyan, ang oras ay hindi pareho para sa lahat. Ito ay relatibo at dumadaloy ito ng iba-iba depende sa bilis ng galaw ng isang tao. Mas bumabagal ang oras para sa mas mabilis gumalaw na bagay. Mararamdaman mo agad ang relatibidad. Halimbawa, kapag nasa tren ka at may kasalubong kang isa pang tren na mabilis sa kabilang riles. Sa sandaling yon, malinaw mong nararamdaman na ikaw ay nakatayo lang sa lugar at ang gumagalaw lang ay ang katabing tren at napakabilis pa ng takbo nito. Pero sa kabilang tren, may mga tao ring para sa kanila, ikaw ang mabilis at maingay na dumadaan habang sila'y nakatayo lang. Dito na tayo sa tinatawag na paradox ng kambal. Dahil sa relatibidad, parang nakatayo lang ang kosmonauta at ang lupa ang lumalayo sa kanya. Madalas na nating makita ito sa mga pelikulang siyensyang piksyon at totoo rin ito. Tandaan ninyo ang tren natin. Kapag sakay kayo, pakiramdam nyo nakatigil lang kayo habang ang tanawin sa labas ang gumagalaw at kayo ay hindi kumikilos. Kung ang kosmonauta ay hindi gumagalaw at mundo ang umiikot, siya ba ang tatanda? Ang taong naiwan sa daigdig ay gumagalaw habang ang kosmonauta ay nananatili. Kung ganoon, kapag nagkataang magkapatid, parang mas matanda ang bawat isa kaysa sa kapatid niya. Pero absurdo iyon. Iyan mismo ang tinatawag na paradox ng kambal, na noon ay nagdulot ng sakit ng ulo kay Einstein at madalas gamitin ng mga kritiko ng kanyang teorya. Pero ito ba talaga ay isang paradox? Tulad ng nabanggit, isa sa prinsipyo ng relativity ay nagsasabing habang mas mabilis gumalaw ang isang bagay, mas mabagal ang oras para dito. Ilang beses na rin itong napatunayan. Bukod dito, ang eksperimento ng dalawang orasan ay ginawa lang sa lupa. Nagpakita ng kaunting pagkaantala sa oras ang mga atomic na orasan sa supersonic na eroplano kumpara sa mga naiwan sa ibaba. Sa lupa, simbolikong halaga lang ang pagkaantala at di natin ito mararamdaman. Hindi siya magiging mas bata kay Kolya kahit gumugol ng taon sa supersonic na bilis sa himpapawid. Pero paano naman sa kalawakan kung saan ibang-iba ang sukat ng distansya at bilis? Ang twin paradox ay may ilang interpretasyon at paliwanag. Isa rito ay ang epekto ng pagbilis na nararanasan ng isang rocket sa kalawakan. Si Tolya, isa sa magkapatid, ay nakakaranas ng pagbilis habang naglalakbay sa malawak na kalawakan. Si Kolya, isa pang kapatid, ay nasa lupa sa isang nakatigil na sistema. Sa bawat kapatid, normal ang daloy ng oras. Si Tolya, habang bumabagal ang kanyang oras dahil sa pagbilis, hindi niya ito napapansin. Malalaman lang na magkapatid ang pagkakaiba kapag nagkumpara sila sa isa't isa. Hindi pa ba namin kayo masyadong nililito?
Sandali, dahil hindi lang ito ang paliwanag ng paradox at may nagsasabi ring walang kinalaman ang pagbilis dito. Subukan nating gawin ang isang thought experiment gaya ng kay Einstein. Isipin na may tatlong tagamasid na gumagalaw ng tuloy-tuloy at walang bumibilis. Tawagin natin silang A, B at V. Si tagamasid A ay nagpapahinga sa lupa habang si tagamasid B ay tuloy-tuloy na bumibiyahe papunta sa malayong bituin nang hindi bumibilis. Si tagamasid V ay nasa kabaliktarang panig. Sa kasong ito, siya ay nasa parehong distansya mula sa bituing gaya ng lupa. Nakikita ni tagamasid A na lumalayo si B habang papalapit si V. Kahit matatag si A sa isang sistema, kapag gumalaw tayo papalapit, gagalaw din sina V at A kaugnay ng isa't isa. Lahat silang tatlo ay gagalaw. Paano mo ikukumpara ang isang bagay na nakapirmi at ang gumagalaw? Dito, magagamit natin ang relativity equation para makuha ang formula na ito. Ang gumagalaw na oras ay katumbas ng nakapirming oras na hinati sa gamma. Malawak ang ginagamit ang gamma sa teorya ng relativity bilang sukatan ng relatibong bilis sa pagitan ng dalawang tagamasid at laging mas malaki o katumbas ng isa. Gamit ang equation na ito, makikita natin na ang oras na nararanasan ng dalawang gumagalaw na tagamasid ay lilipas ng mas mabilis kaysa sa oras para sa taong nasa lupa. Ayan ang mathematical na patunay ng mga panandaliang bagay. Pero hindi mo ba ito naranasan mismo? Ang taong gumagalaw ay talagang mararamdaman na hindi ganoon karami ang lumipas na oras kumpara sa taong nanatili lang sa isang lugar. Pero paano nangyayari yon? Hindi talaga ito tungkol sa pagbilis. Napagdesisyunan na natin gamit ang eksperimentong pang-isip. Kung susurin ang mga tagamasid, si tagamasid A ay nasa nakatigil na sistema ng referensya habang sina tagamasid B ay nasa dalawang magkaibang sistema, isang papalayo at isang papalapit. Pero kahit sinong tagamasid ang ilagay natin sa sentro ng pagtingin, para sa bawat isa sa kanila, ang dalawa pang natitira ay isang papalayo at isang papalapit. Ibig sabihin, sabay silang nasa dalawang magkaibang sistema ng referensya. Ganyan gumagana ang relatibidad, magkakaiba ang mundo para sa bawat isa. Kung lalabas tayo sa hangganan ng skemang ito at idagdag si G bilang ika-4 na tagamasid na nakatingin mula sa labas sa galaw ni na A, B at B, makikita ni G na si tagamasid A ay may iisang bilis pa rin na hindi nagbabago habang sina B at B ay may dalawang magkaibang bilis na napatunayan na ng formula sa itaas. Pero paano naman ang pagbilis o acceleration? Sa eksperimento natin, walang acceleration. Ibig bang sabihin nito na wala itong mahalagang papel? Mahalaga lang ang isang bagay. Kinukumpara natin ang oras na ginugol ng tao sa isang sistema sa oras na ginugol niya sa dalawang sistema ng sabay. Ang pagpapabilis na malinaw na kailangan ng tao para makapaglakbay sa pagitan ng mga bituin ay nagiging aksidental na salik lang dito. Ang mahalaga lang ay oras, distansya at bilis. Kumusta naman ang ating munting paglalakbay sa masalimuot ngunit napakaakit-akit na mundo ng oras at espasyo? Mas marami mang tanong kaysa sagot ang lumitaw. Ganyan talaga ang masalimuot na landas ng agham at masaya kaming maging gabay ninyo rito. Ang bilis ng liwanag ay humigit kumulang 299 na 1,772,400 at 58 metro bawat segundo. Medyo eksaktong halaga, hindi ba? Pero paano natin ito nakuha? Ayon sa mga kalkulasyon ni Olaf Romer, ang bilis ng liwanag ay 200 at 20,000 kilometro kada segundo. Pagkalipas ng kalahating siglo, noong 1728 dahil sa pagkakatuklas ng aberration, napatunayan ni James Bradley ang hangganan ng bilis ng liwanag at napino pa ang pagtatantiya niya rito. Ang nakuha ni Bradley na halaga ay umabot sa 300 at 8,000 kilometro kada segundo. Ang pinakatumpak na pagsukat ng bilis ng liwanag ay isinagawa noong 1975 batay sa pamantayang metro. Ayon sa pagsukat na ito, ang bilis ng liwanag ay 299,772,458 metro kada segundo. Ito na siguro ang pinakamabilis sa universo, pero kaya ba natin itong maabot? Sa teorya, para makalapit sa bilis na ito, kailangan walang mass ang sasakyang panghimpapawid. Ibig sabihin, mayroong isang paradox. Para makapagpabilis tayo hanggang sa bilis ng liwanag, hindi tayo dapat umiiral sa pisikal na anyo. Maaring mukhang napakabilis ng bilis ng liwanag, pero kung isasaalang-alang ang distansya sa pagitan ng mga bagay sa kalawakan, hindi na ito ganoon kahanga-hanga.
Bukod pa rito, tila napakabagal pa nga nito kung ikukumpara sa mga ambisyon ng tao na mabilis na makapaglakbay mula sa isang bahagi ng universo papunta sa isa pa. Siyempre, kayang umikot ng liwanag sa paligid ng mundo ng 7 beses at kalahati sa loob lamang ng 1 segundo. Pero may hangganan din ang liwanag. Kapag may kausap kang 1 metro ang layo, nakikita mo siya ng 3.3 nanosegundo sa nakaraan. Sa totoo lang, wala talagang kahit ano sa universo ang nakikita natin sa kasulukuyang panahon na yon. Subukan nating magsimula sa mga pamilyar na bagay tulad ng buwan. Ang natural na satellite ng ating planeta ay nasa 380,000 kilometro mula sa ibabaw nito. Ibig sabihin mula sa daigdig nakikita natin ang buwan gaya ng itsura nito 1.3 segundo na ang nakalipas. Ang araw ay 8 minutong nakalipas at ang Mars ay 14 na minutong nakalipas. Ibig sabihin halos 14 na minuto ang kailangan ng Mars rover para sa simpleng galaw dahil direkta silang kinokontrol mula daigdig. Ibig sabihin ang bilis ng liwanag ay parang hangganan ng kahit anong ibang bilis, radio, micro at gamma waves. Subukan nating lumipat pa ng mas malayo. Ang pinakamalapit na sistemang bituin ay nasa 4.3 taon ng liwanag ang layo mula sa atin. At ito ang tanyag na Alpha Centauri. Sa sistemang ito, may 3 bituin at ang pinakamaliit sa kanila, ang Proxima Centauri, ang pinakamalapit sa lahat na nasa 4.2 light years mula sa araw. May planetang kasing laki ng daigdig na umiikot sa Proxima Centauri. Ipalagay nating tinitirhan ito ng matatalinong buhay na tulad ng tao ay interesado ring magmasid sa kalawakan. Kaya mamamasdan ng mga alien ang daigdig 4 na taon nang nakalipas. Kung kaya ng teleskopyo nilang makita bawat tao sa daigdig, makikita nila kayo 4 na taon na ang nakalipas mula sa oras ng pagmamasid nila. Ang sentro ng ating kalawakan na daang gatas ay nasa 25,000 liwanag taon mula sa araw. Ibig sabihin, nakikita natin ito kung paano ito noon 25,000 taon nang nakalipas. Palawakin pa natin ang saklaw. Halimbawa, sa layong 2,000 liwanag taon, may isang planeta na may matatalinong tagamasid. Kailangan nila ng teleskopyong may daan-daang libong kilometrong diametro para makita ang daigdig. Lahat tayo ay nakakita ng larawan o video ng madilim na bahagi ng daigdig at natatandaan natin ang kumpol ng kumikislap na tuldok, ang ating mga lungsod. Ngunit 2,000 taon nang nakalipas, wala pang megapolis at ilang siglo pa ang lilipas bago maimbento ang artipisyal na ilaw. Para makita ang isang tao, kakailanganin mo ng teleskopyo na may tinatayang 11 bilyong kilometro ang diametro. Iyan ang diametro ng solar system mula araw hanggang Neptune. Isipin nating may ganitong teknolohiya ang ating misteryosong kapitbahay. Makikita nilang sinaunang Roma at iba pang sibilisasyon noon. Noong unang taon ng ating panahon, ang Roma na may populasyon mula 20,000 hanggang 1,000,000 ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo. Karamihan sa mga nalalaman natin tungkol sa sibilisasyon ng sinaunang panahong ito ay nalalaman natin mula sa kasaysayang naisulat noong panahon ng pamumuno ng Roma. Ang populasyon ng mundo noon ay tinatayang nasa 231 milyong tao. Ang mga pinakamataang lugar sa mundo noon ay ang mga pamayanang itinatag malapit sa mga ilog ng Ganges, Tigris, Yangtze, Nile at Po. Gusto mo pa bang lumayo? Ang Andromeda ang pinakamalapit na galaxy sa atin. Mas malaki ito kaysa sa ating Milky Way at pinaniniwala ang magbabanggaan din sila balang araw. Ang Andromeda ay nasa layong 2,500,000 light years mula sa araw. Ganito rin ang itsura nito 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Hindi makakakita ng matalinong buhay sa daigdig ang dayuhang tagamasid kahit may teleskopyong 15 trilyong kilometro ang diameter. Ang tao ay nagsisimula pa lang bilang isang nilalang na may katalinuhan, natututo siyang gumamit ng mga kasangkapan at malamang ay hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang landas na kanyang tatahakin. Tandaan, kayang makita ng mga dayuhan hindi lang ang daigdig noon, kundi pati ang buong Milky Way 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Nakakabighani ang lawak na ito, pero paano kung lumayo pa tayo ng igit pa? Ang pinakamalaking spiral na kalawakan, ang NGC 6872 ay matatagpuan sa 212 milyong liwanag na taon mula sa ating solar system. Ang laki ng diameter ng teleskopyo ay kailangan tunay na kamangha-mangha, mga 1 kwadrilyong kilometro o 132 liwanag na taon.
Ano kaya ang makikita ng mga taga-Masid sa pagkakataong ito? Hindi nila makikita ang familiar na hugis ng mga kontinente na nakasanayan natin. Sa halip, mayroon lamang isang superkontinente na tinatawag na Pangaea na kalaunan ay mahahati sa Laurasia at Gondwana na pinaghiwalay ng karagatang Tethys. Ang dalawang superkontinente ay hahati pa sa mas maliliit na bahagi at ang kanilang banggaan ay magbubunga ng pagbuo ng mga bundok. Ang pagtulak ng Afrika sa Europa ang bumuo ng Alps habang ang banggaan ng India at Asia ay lumika ng Himalayas. Pangalawa, karamihan sa mga nilalang sa mundo na makikita nila ay matagal nang itinuturing na extinct. Panahong Jurassic, kasagsagan ng mga kagubatan. Ang masaganang pag-ulan ay nagpalaganap ng mga halaman hindi lang sa karagatan, kundi pati na rin sa kalupaan. Ang siksik na mga kagubatan ay pangunahing binubuo ng tunay na mga pako at mga halamang gymnosperm. Ang mga cycad na kabilang sa mga gymnosperm ay nananatili hanggang ngayon. Ngayon, ang mga halaman mula Jurassic era ay tumutubo sa mamasa-masang ekwatorial na kagubatan. Habang mas malayo sa atin ang mga taga-Masid, mas malalim sa nakaraan ng ating planeta ang kailangan nilang tingnan. Gaya ng alam ninyo, ganito rin mangyayari sa atin kung nais nating obserbahan sila. Makakatulong ang Voyager 1, isang sasakyang pangkalawakan na may gintong plaka na naglalaman ng mensahe para sa mga nilalang sa ibang planeta upang maunawaan natin ang laki ng mga sukat na ito. Nakarecord dito ang pagbati sa 55 wika boses ng tao, klasikal na musika, tunog ng kalikasan at larawan ng mga tao at daigdig. Nasa plaka ang mga koordinado ng daigdig, solar system at eskema ng pagbuga ng atom ng hydrogen. Noong Setyembre 2013 inihayag ng NASA na nalampasan na ni Voyager 1 ang hangganan ng solar system. Siya ang unang sasakyang pangkalawakan na nakaabot sa interstellar na kalawakan. Sa ngayon, ang sasakyang pangkalawakan ay mahigit 20 bilyong kilometro ang layo mula daigdig. Sabi ng mga siyentipiko, may gasolina pa para sa 10 taon, pagkatapos ay mawawala na ang koneksyon sa daigdig. Ngunit isipin natin na ang gasolina ay sapat para sa walang katapusang haba ng panahon at ang Voyager 1 mismo ay tutungo diretso sa Proxima Centauri. Aabuti ng 40,000 taon ang paglalakbay na ito dahil ang sasakyan ay hindi naman gumagalaw sa bilis ng liwanag, kundi sa bilis na 17 kilometro bawat segundo o 60,000 kilometro bawat oras. Talagang nakakabilib ang mga sukat sa kalawakan. Kahit nakakatakot ang dilim ng di pa natutuklasang kalawakan, dapat maghanap ng paraan ang sangkatauhan na mapabilis ang kanilang sasakyang pangkalawakan ng walang takot. Siyempre, kung iugnay natin ang ating kinabukasan sa paninirahan sa ibang mga mundo, sa pagharap sa napakalawak na kalawakan, naunawaan ng tao kung gaano kaliit ang kanyang kaalaman tungkol sa mundo sa paligid niya, kung gaano karami ang hindi pa natutuklasan sa mundo, mga bagay na kailangan pa lamang madiskubre. Bakit ganito gumagana ang mga batas ng universo at hindi ibang paraan? Bakit parang biro ang pagkakaroon natin ng pandama kumpara sa lawak ng distansya sa kalawakan? Siyempre, pwede namang mabuhay nang hindi iniisip ang lahat ng ito. Nagiging malinaw at maayos ang mundo. Pero kapag nagsimula kang mag-isip tungkol sa mga hindi ka panipaniwalang fenomenong nagaganap sa paligid natin at malayo pa sa labas ng daigdig, biglang bumabagsak ang mga nakasanayang pader at lumalampas tayo sa hangganan ng karaniwan. Alam ng lahat na ang bilis ng liwanag sa vacuum ang pinakamataas na bilis ng anumang galaw sa universo. Ang bilis na ito ay halos 300,000 kilometro bawat segundo at ito ang bilis ng paggalaw ng mga particle ng liwanag o photon. Walang makakagalaw na mas mabilis sa liwanag sa universo dahil ito ay labag sa teorya ng relativity at mga batas ng panahon. Para sa isang bagay na umabot sa bilis na mas mataas pa sa liwanag, literal na magsisimulang umatras ang oras para dito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga hypothetical na particle na hindi lang mas mabilis sa liwanag kundi para sa kanila literal na umaatras ang oras? Higit pa dyan, ang kanilang pag-iral ay akma sa espesyal na tsura ng relativity at hindi sumasalungat dito. Paano nga ba posible yon? Malalaman natin ngayon. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga tatsyon, mga haka-hakang partikulo na may kakayahang maglakbay ng mas mabilis pa sa liwanag. Ang posibilidad ng pag-iral ng ganitong mga partikulo ay unang iminungkahi ni na Robert Ehrlich at Arnold Sommerfeld na magkahiwalay.
Ang mismong termino na takyon ay nagmula sa wikang Griego kung saan ang tachi ay nangangahulugang mabilis at ito ay iminungkahi ni Gerald Feinberg noong 1967. May sariling terminolohiya ang teorya ng mga takyon. Halimbawa, ang mga partikulo na gumagalaw ng mas mababa sa bilis ng liwanag, ibig sabihin lahat ng partikulo sa ating universo maliban sa mga photon ay tinatawag na mga tordyon. Ang mga photon naman sa teoryang ito ay tinawag na mga luxon. Saan nagsimula ang hypothesis tungkol sa posibilidad ng pag-iral ng mga takyon? Ang totoo, sa mga natural na agham, madalas na nag-iisip ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng kabaliktaran. Maari bang patunayan na hindi umiiral ang mga takyon? Hindi. Pero paano sila maaring umiral kung ito ay salungat sa teorya ng relativity at sa sentido komun? Alam natin na ang mga bagay na may masa ay hindi pwedeng gumalaw sa bilis ng liwanag. Bakit ito nangyayari? Naalala mo ba ang sikat na formula? A ay katumbas ng m na minumultiplika sa c na nakataas sa kwadrado? Ang formulang ito mula sa teorya ng relativity ay nag-uugnay sa enerhiyang kailangan para sa paggalaw sa masa at bilis ng isang bagay. Kaya para ang isang bagay na may masa ay umabot sa bilis ng liwanag, ang enerhiya ay kailangang maging walang hanggan na magdudulot ng maraming mga paradox. Ang tanging mga partikula sa universo na maaaring gumalaw sa bilis ng liwanag ay syempre ang mismong liwanag na ang mga photon ay walang masa. Pero paano nga ba kahit sa teorya ay maaring lampasan ng mga takyon ang bilis ng liwanag kung ang pinakamataas na bilis sa universo ay naabot lang ng mga partikulang walang timbang? Kung ang masa ng mga photon ay zero, ibig sabihin ba nito na ang mga takyon ay may negatibong timbang? Para hindi ka panipaniwala, pero ganyan mismo mag-isip ang mga siyentipiko. Ipinapalagay nila na ang mga takyon ay maaring may tinatawag na haka-hakang masa. Ano ang ibig sabihin nito? Sa literal na kahulugan, ang haka-hakang masa ay sukatan o antas ng pagbagal ng isang bagay, hindi pagpapabilis gaya ng makasanayan natin. Para makalipad ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag, kailangan nating ipakilala ang konsepto ng negatibong sukat ng inersya. Dito pumapasok si takyon kasama ang kanyang imahinaryong masa. Hindi pinapabagal ng masang ito ang partikulo, sa halip pinapabilis pa, kaya ang bilis ng takyon na lampas sa bilis ng liwanag ay maaaring ipaliwanag ng haka-hakang masa. Hindi dito natatapos ang mga kakaibang katangian ng mga takyon. Ang mga normal na partikulo ay bumibilis habang tumatanggap ng enerhiya at bumabagal kapag nawawalan nito, pero kabaligtaran nito kay takyon. Dapat silang bumagal habang nakakakuha ng enerhiya at bumilis kapag nawawalan nito. Ito ay nagdudulot ng problema sa mga may kargang takyon dahil ang mga may kargang partikulo na gumagalaw ng mas mabilis sa liwanag ay naglalabas ng enerhiya sa anyo ng radyasyong Cherenkov. Tinatawag din itong Cherenkov na liwanag o radyasyong Vavilov-Cherenkov. Sa pagtanggap ng enerhiya, ang mga takyon ay mawawalan ng enerhiya kahit sa vacuum at patuloy silang bibilis ng bibilis, umaabot sa mga bilis na hindi na kayang suriin o lalo na makita ng mata. Kapag dumadaan ang kakyon sa materya, nababawasan ang enerhiya nito dahil sa banggaan sa mga atomo. Pero habang nawawalan ito ng enerhiya, lalo pa itong bumibilis, kaya mas lumalakas at mas madalas ang mga banggaan. Sa teorya, ang mga banggaang ito ay dapat magdulot ng karagdagang pagkawala ng enerhiya at dahil dito, lalo pang pagbilis. Nagkakaroon ng isang paikot-ikot na sitwasyon at ang takyon ay kusang nakakamit ang walang hanggang bilis. Parang halos walang hanggang makina sa loob mismo ng partikula. Akala mo ba dito na matatapos ang kakaibang katangian ng takyon? Hindi naman ganon. Noong 1970 napansin ng astropisiko na si Gregory Benford at ng kanyang mga kasamahan na ang pag-iral ng mga takyon ay tuwirang nagbubukas ng posibilidad ng pagkakaroon ng temporal na paradox. Tungkol ito sa kakayahan ng mga partikula na magpadala ng impormasyon sa nakaraan. Ang ideya ng pagpapadala ng mensahe sa nakaraan ay lumitaw sa pisika noong 1907 nang ipanukala ni Albert Einstein na kung malalampasan ang bilis ng liwanag, posible itong gawin. Pinalawak ni Benford ang teorya gamit ang takyon at ipinakilala ito sa publiko bilang nakakatawang kwento ni Alice at Bob. Ipalagay nating nagkasundo sina Alice at Bob. Magpapadala si Alice ng mensahe kay Bob ng 3:00 kung wala siyang matatanggap na mensahe mula kay Bob ng 1:00.
Matapos matanggap ni Bob ang mensahe ni Alice ng 2:00, magpapadala siya agad ng mensahe pabalik sa nakaraan para matanggap ni Alice ng 1:00. Ngunit magaganap lamang ang pangalawang pagpapalitan ng mensahe kung hindi mangyayari ang unang pagpapalitan. Tinawag ni Gregory Benford na tagyunikong antitelepono ang haka-hakang aparatong pangkomunikasyon sa pagitan ni Alice at Bob. Kung mapapatunayan ng tatsyon, naiisip mo ba kung anong kamanghamanghang posibilidad ang magbubukas para sa sangkatauhan? Ang takyon ay madalas lumitaw sa agam pantastika. Sa noblang agam pantastika ni Frank Herbert, June, may tatsyon network na nagpapaintulot ng agarang komunikasyon at kontrol sa mga partikulo sa universo. Malaking papel ang ginagampanan ng mga takyon sa kwento ng telebisyong epiko na Star Trek. Kung hindi isasama ang science fiction, may ilang pisiko na naniniwalang umiral ang tatsyon noong malaking pagsabog na lumalabag sa sani at bunga pero wala na sila ngayon. Bukod pa rito, maaring direktang konektado ang mga tatsyon sa mismong malaking pagsabog at sa posibilidad na nangyari ito. Pero paano? Ayon sa teorya, bago ang malaking pagsabog, ang universo ay nasa huwad na vacuum at may mga tatsyon. Ngunit ang kanilang presensya ay nangangahulugan na ito ay hindi ang estado ng sistema na may pinakamababang enerhiya, kaya't ang sistema ay hindi matatag. Sa isang sandali, may lumitaw na maliit na butas sa mismong tela ng espasyo-oras na kumakatawan sa tunay na vacuum. Nagsimulang lumaki ang butas at lumitaw ang isang bula. Sa labas ng bula, umiiral pa ang mga takyon, ngunit wala na sila sa loob. Habang lumalaki ang bula, nabuo ang universo na kilala natin, isang universo na walang mga takyon. Ito ang tinatawag na malaking pagsabog. Ibig sabihin, posibleng ang may tatsyon, pero nasa labas ng universo natin. Sino ang nakakaalam? Tuloy-tuloy pa rin ang paghanap sa mahiwagang partikula, ngunit wala pa rin positibong resulta. Noong 2011 nang magsagawa ng OPERA experiment ang mga siyentipiko ng CERN tungkol sa mga osilasyon ng neutrino, tila malapit na ang kasagutan. May di ka paniwalang nangyari habang ginagawa ang eksperimento. Inanunsyo ng mga siyentipiko na may nadiskubren mga partikulo na mas mabilis sa liwanag. Gayunpaman, agad ding nalaman na ang mga misteryosong partikulo ay hindi takyon, kundi resulta lang ng mga pagkakamali at error sa sistema ng sinkronisasyon. Kaya, umiral na ba sa kalikasan ang pinakamisteryosong partikulo? Magagawa kaya nating makuha ang sagot sa tanong na ito sa nalalapit na panahon? Lahat ay posible. Ang agam ay mabilis na umuunlad. At marami sa mga bagay na dati haka-haka lang at parang science fiction ay napatunayan kalaunan at naging hindi mapapasubali ang katotohanan. Isang bagay ang tiyak nating masasabi. Ang posibilidad ng pagtuklas ng mga takyon at higit sa lahat ang paghahanap ng paraan para makipag-ugnayan sa mga partikulang ito ay siyang daan patungo sa hinaharap na sa ngayon ay nakikita pa lang natin sa mga pahina ng mga nobelang science fiction. Sa tingin mo, magkano ang kailangang budget para maging unang space tourist sa Mars? $10 bilyong. Ayon kay Elon Musk, sa pamamagitan ng ganitong halaga, madali kang makakaalis sa hangganan ng ating malawak na planeta. Pero alam mo ba na may pagkakataon kang makita ang ganda ng Mars at marinig kung ano ang tunog nito kahit hindi ka umaalis ng Earth? Malaki ang pag-unlad ng sangkatauhan nitong mga nakaraang taon. Noong Marso 17, inilabas ng NASA ang 16 minutong audio recording na ginawa noong Marso 7 gamit ang mikropono sa rover. Narimig natin ang hangin sa Mars. At ngayon, maaari na nating suriin ang ingay na nililikan ng mismong rover habang gumagalaw ito sa Mars, kung saan nakalampas ito ng mahigit 27 metro. Talagang nakakatuwang pakinggan ito dahil bukod sa langit-ningit ng gulong ng Mars rover, narinig din ang kakaibang tunog ng pagkatok at pagbangga. Sa website na SoundCloud, may dalawang bersyon ng recording, ang buo at isang 90 segundong clip kung saan ginamitan ng mga filter para bawasan ang mga hindi kailangang ingay. Pakinggan ninyo mismo.
Anong pumapasok sa isip ninyo kapag naririnig ang mga tunog na ito? Naririnig dito kung paano nagsisimulang umandar ang rover at pagkatapos nito ay may mga metalikong katok. Naririnig rin ang katok sa ibang parte ng recording. Sa ilang bahagi, malakas talaga ang ingay. Hindi ba't parang tunog na para bang inaatake ng mga Marsiano ang Perseverance at sinusubukan nilang buksan ito? Pero mas simple lang ang paliwanag. Madaming tao, pag nakita ang Mars rover, di alam na metal ang gulong nito. Sobrang ingay kapag dumaan sa bato gamit ang mga gulong. Nakomento si Fandi Farma, Senior Engineer ng NASA sa Southern California at driver ng Perseverance. Bakit mahalaga ang mga recording ng Perseverance sa atin? Ang Perseverance ang unang Mars rover na matagumpay na nag-record at nagpadala ng tunog mula sa Mars dahil nabigo ang mga naunang pantatangka. May mga mikropono na inilagay sa Mars rover na Mars Polar Lander na bumagsak nung naglanding ito sa ibabaw ng Mars, pati na rin sa istasyon na Phoenix na kahit matagumpay na nakalapag, hindi pa rin nakagawa ng mga recording dahil sa mga problema sa electronics. Pero hindi pa doon natatapos. Nakuhanan din ng mga kamera ng rover ang totoong alikabok na ipu-ipo sa Mars na tinatawag ding mga dust devil. Hindi natin tiyak kung gaano kabilis at kataas ito, pero alam natin na ang alikabok na ipo-ipo sa Mars ay pwedeng umabot sa 8 kilometro ang taas. Gaya sa daigdig, pareho lang ang mekanismo ng kanilang pagbuo na nagaganap sa interaksyon ng pinainit ng araw na ibabaw at ng malamig at mainit na daloy ng hangin. Ganito ang hitsura ng mga ipo-ipo mula sa kalawakan. Kahanga-hanga, hindi ba? Sa tingin nyo ba, magiging hadlang sa kolonisasyon ang ganitong likas na fenomena sa Mars? Ilagay ang opinyon nyo sa komento. Balik tayo kay Perseverance. Si Perseverance ay nakakamit ng mas malalaking tagumpay kaysa sa mga nauna sa kanya. Sino kaya ang makakalam kung anong makikita at maririnig natin kapag gumana na ang kamera ng drone na si Ingenuity na hanggang ngayon ay nakacharge pa at malapit nang magsimula sa paglilibot sa Mars? Pagpapatuloy.
Habang mas marami akong nagagawang mga video tungkol sa kalawakan, lalo akong namamangha sa pagiging masalimuot at misteryoso ng mga batas nito. Sagutin mo nga, ano sa tingin mo? Posible bang sumilip lampas sa abot tanaw? Oo, dahil pag lumakad ka pa ng kuunti, makikita mo na ang nasa likod nito. Mas madali pa ito gawin sa planeta ni Munting Prinsipe. Kung gusto mo, pwede mong panoorin ang paglubog ng araw sa asteroid B6 na 112 ng ilang dosenang beses sa isang araw. Para dito, kailangan mo lang ilapit ang upuan sa may abot tanaw. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi kabilang sa mga hadlang na madaling lampasan. Mas tama, hindi ito kayang lampasan. Tatalakayin natin ang event horizon ng itim na butas. Umpisahan natin sa mga termino. Ano ang event horizon? Isa itong 3-dimensional na hypersurface na bumabalot sa paligid ng cosmic na halimaw. Ang guni-guning linyang ito ay maaari ring tawaging point of no return o tiket na wala ng balikan dahil lahat ng lagpas dito ay nawawala na magpakailanman sa tagamasid. Kahit ang mga photon ng liwanag na napakabilis. Ang isang bagay o nilalang na mahulog sa impyernong lagusang ito ay mauuwi sooner or later sa punto ng singularidad sa pinakasentro ng itim na butas. Pero sa huling destinasyon, malamang na hindi nabuo at ligtas ang bagay na yon pagdating niya ron. Bago siya makarating doon, pupunitin muna ito ng napakalakas na puwersa ng grabidad na walang kapantay sa universo. Bakit natin iniisip na may singularidad? Dahil hindi talaga tiyak ang laman ng itim na butas. Ang impormasyon tungkol dito ay lihim na itinatago ng kalikasan mismo at pinoprotektahan ng mga hadlang mula sa mahigpit na mga batas ng pisika. Patuloy pa ring naghihinuha ang sangkatauhan na sana ay mapatunayan kung posible lang maglakbay lampas sa event horizon at makabalik. Posible ba ito? Simulan natin sa pag-alam kung saan galing ang mga itim na butas. Ito ay tiyak na alam ng mga astropisiko. Ang malalaling formasyon ay nagiging mabibigat na bituin na may maikling buhay ayon sa pamantayan ng kosmos. Sino ang matuturing na tunay na kandidato na maging mga itim na butas? Isang bituin nito na mabilis ubusin ang panggatong nito sa loob lang ng 10 milyong taon, hindi bilyon-bilyong taon, at taglay ang ilang daang ulit ng masa ng araw. Pag naubos ang hydrogen, ay agad na gumuho pa loob ang megatoneladang material ng bituin dahil sa matinding grabidad. Ang mga bituing ito na sinusunog ang kanilang panggatong na parang mga sulo ay lumilika ng di malirip na mga pagsabog at nagsisiksikan ng husto hanggang sa ang mga partikulong bumubuo sa dating mga bituin ay literal na magdikit-dikit. Nagiging neutron star ang ilan sa kanila. Ang mas siksik at mabibigat na bagay ay nagiging di nakikitang halimaw ng universo. Sobrang bigat nila na literal silang bumabagsak sa mismong tela ng kalawakan na lumilika ng isang hukay o malalim na balon. Sa teorya, kahit ano pwedeng maging itim na butas. Kahit ang araw o ang daigdig. Halimbawa, kung gusto nating gawing di nakikitang magnet ang planeta, kailangang maging 1 sentimetro ang radius nito habang di nagbabago ang bigat. Sa araw, 3 kilometro naman. Ang critical na radius ng isang bag ay tinatawag na Schwarzschild radius. At ngayon, bumalik tayo sa tanong na ibinigay sa simula ng video. Itanong ulit natin, Posible bang makatakas sa mahigpit na yakap ng itim na butas? matatag ang pisika sa tanong na ito. Para makalis sa isang bagay, kailangan mong maabot ang ikalawang kosmikong bilis. Para sa daigdig, 11 kilometro kada segundo ito. Para sa araw, ito ay 617.7 kilometro bawat segundo. Sa itim na butas, mas mataas ang ikalawang kosmikong bilis kaysa bilis ng liwanag. Base sa alam natin, hindi ito posible. Tapos na bang usapan natin? Dahil hindi na pwedeng makalabas sa event horizon, dito na lang tayo titigil. Mapilit tayo, kaya susubukan pa rin nating maghukay ng mas malalim. Paano kung itali natin ang isang bagay gamit ang matibay na lubid sa barko at ibaba ito sa madilim na kailaliman ng itim na butas? O kaya naman ay gumamit ng elevator para sa layuning yon? Pwede kayang ibalik ang bagay, gaya ng pag-ahon ng pabigat na panukat ng barko mula sa kailaliman ng karagatan? Wala namang kakaiba, di ba? Lulubog siya, susuri ng bitag ng sansinukob at matutugunan ang kuryosidad ng tao. Kailangan namin kayong bigiin, pero hindi yan mangyayari sa universo na ito.
Ang pinakamalamang na susunod na mangyayari sa ganitong sitwasyon ay ang unti-unting pagiging parang spaghetti at paghila papasok sa dilim ng butas, hindi lang ng bagay na nakatali sa lubid, kundi pati na rin ng mismong barko. Lahat ng ito ay hahantong sa pinakabanan na lugar, ang reyon ng singularidad, simula at katapusan ng lahat. Sa ganitong kaso, di mahalaga ang laki ng bunganga. Pareho lang ang prinsipyo ng walang balikan sa lahat ng uri ng butas. Anong mangyayari kung ang isang tao na nasa mismong gilid ng event horizon ay susubukang ilubog lang ang kanyang kamay o paa sa nakakatakot na bunganga? Pwede naman niya agad hilahin pabalik, di ba? Hindi, kahit kailan. Gaya ng nasabi na lahat na mapunta sa bunganga ng butas, hindi na kailanman nakakabalik. Ang natitira na lang ay umasa sa awa ng astronautang malapit na puputulin ang kamay o paa ng matapang bago siya tuluyang mahigop. Paano ang optimistikong pahayag ni Stephen Hawking na naghimok na wag sumuko at nagsabing may paraan palabas kahit mula sa kosmikong kabaong na ito? Mayroon nga. Totoo, pero hindi ito tulad ng inaasahan natin. Isang katotohanang maaring magbigay ginhawa sa manlalakbay na nahulog sa itim na butas ay hindi ito panghabang buhay dahil sa quantum physics. Mahaba ang buhay na nakamamatay na pormasyon, ngunit lahat ay may katapusan. Totoo, ang event horizon ay mananatili hanggang sa huling milisekundo ng buhay ng itim na butas hanggang maging zero ang masa nito. At dito magaganap ang paglaya. Ayon kay Stephen Hawking, sa mamahuling oras ng tuluyang pagguho ng itim na butas, inaalis ng bunganga ang sobrang impormasyon. Ibinubugan nito ang mga joule bilang radyasyon at ang lakas ng huling sigaw ng kosmikong halimaw ay maaring umabot sa 5 milyong megaton sa TNT na katumbas. Ang impormasyong ilalabas ng butas habang naghihingalo ay kasama pati detalye ukol sa mga bagay na minsan nang napunta sa loob ng halimaw. Maaring ihalin tulad ito sa urn sa kolumbaryo. Ang abo ay may taglay na kaunting impormasyon tungkol sa sinunog, ngunit wala na itong silbi. Bagaman, mula sa pananaw ng pisika, ang kakaibang paliwanag na ito ay nilulutas ang paradox tungkol sa pagbabago ng enerhiya at ang pagiging walang kamatayan nito. Nakakalungkot lang na sa isang napakabiganing pangyayari ay wala nang makakamasid dahil sa panahong yon ay wala nang natitirang bituin o anumang pinagmumulan ng liwanag sa universo. Kung may makakita sa huling itim na butas habang namamatay ito, tiyak kamangha-mangha ang tanawin. Sa gitna ng matinding dilim at kawalan na tumagal ng 10 sa 100 antas ng taon, biglang magkakaroon ng nakakasilaw na liwanag, ang huling sinag ng liwanag sa kalawakan. Doon, ang tahimik na pagsabog ng itim na bitag ay magpapalaya sa mga dating pabaya na nahulog dito. Kaya naman, may paraan pa rin palabas mula sa yakap ng itim na butas, ngunit ang impormasyong ito ay halos walang silbi para sa atin sa praktikal na pananaw. Kulay at kawili-wili itong gamitin sa paggawa ng mga larawang nasa isip. Malinaw ang konklusyon. Hanggat hindi pa sapat ang kaalaman ng sangkatauhan at hindi pa napapaunlad ang teknolohiya, mas mabuting wag lumapit sa mga itim na butas, kundi hangaan na lang ang mga nakakatakot na bagay na ito mula sa malayo gamit ang mga lente ng teleskopyo. Napakatuso talaga ng universo. Tuwing makalapit man lang ang mga taong ito ng 1 pulgada sa pag-unawa sa mga batas nito, tinataboy agad sila ng universo ng 30 metro at binibigyan ng bagong sorpresa. Tayo mga tao, laging nangangarap matuto ng mga bagong hindi pa natin alam. Sanay na tayong unawain ang ibig sabihin nito sa mikroskopikong antas. Paano kung tingnan natin ang problema sa mas malawak na pananaw? Paano kung lahat na nakita natin ay nangyari na noon? Ano ang mangyayari sa tao kung biglang mamatay ang universo? May matitira kaya sa lugar nito? O lulunin ng patay na kawalan ng mundo? Pinag-isipan ito ng mga dakilang isipan ng sangkatauhan sa iba't ibang panahon. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo si Friedrich Nietzsche, na kilala sa kakaibang pananaw sa pag-iral, ay minsan naglakad sa hardin at napunta sa kakaibang konklusyon. Ang kawalang hanggan ay lubang mabunga. Walang hanggan ng oras, kaya kayang lumiha ng napakaraming pag-uulit ang kawalang hanggan, mga nilalang, pangyayari, fenomena. Ayon sa kakaibang pilosopo, ay ang lumikha ng kawalang hanggan ng mga kopya ng kamalayan ng tao.
Mainit ding sinuportahan ng pisikong si Ludwig Boltzmann ang ideyang ito. Sandali nating itigil ang magulong kaisipan. Iwasan muna natin ang philosophical na haka-haka at mag-focus sa tanong tungkol sa huling punto ng pag-iral kung saan dahan-dahang patungo ang ating makromundo. Ano pa ang silbi ng usapan sa muling pagkabuhay kung mawawala rin ang lahat sa huli? Huwag agad malungkot, baka ang kawalan ay simula pa lang, hindi katapusan. Kahit anong pilit ng mga manunulat ng siyensyang piksyon na kumbinsihin tayo ng kabaliktaran, hindi naman talaga parang bunga ng panaginip ng kung sino ang daigdig at ang kalawakan sa paligid nito. Lahat ay mukhang totoo at nahahawakan. Bukod pa ron, tila napakayos ng lahat. Isipin mo kung gaano ka-eksakto at nakalkula hanggang sa kaliit-liitang detalye ang bawat yugto ng pag-unlad ng universo mula pa sa singularidad. Pagkakabuo. Inflasyon. Unti-unting paglamig, pagbuo ng mga unang proton, neutron at mga atomikong nukleo, paglitaw ng mga ulap na molekular, pagsilang ng mga unang bituin, pagkamatay ng mga tumatandang bituin, pagpuno sa kalawakan ng mga kinakailangang elemento, paglitaw ng mga bituin ng bagong henerasyon at mabatong planeta, pagsilang ng mga kumpol ng galaksya. Sa isa rito ang daang gatas, sumiko ang sistemang solar, kung saan nabuo ang solidong katawang celestial na may tamang hugis, bigat, sukat, tamang ikot at perpektong layo mula sa bituin. Nagkaroon ng lahat ng kondisyon para umusbong at lumago nang masagana ang mga binhi ng buhay sa planetang ito. Napakaliit ng posibilidad na lumitaw ang sangkatauhan, ngunit sinamantala ito ng kalikasan. At ngayon, pinapanood mo ang bidyong ito, iniisip ang nalalapit mong date o kaya'y tinatalakay ang nabasang libro habang umiinom ng kape. Halos 14 bilyong taon, naglakbay ang Sansinokov patungo sa sandaling ito, nalampasan ng maraming panganib at sinamantala bawat pagkakataon. At lahat ng ito, para lang ba isang araw ay tuluyang lumubog sa walang laman na kawalan? Kapag nalulungkot ka sa paglipas ng bilyon-bilyong taon na mawawala ang bundok, dagat, tao, bituin at itim na butas, tandaan mong may isang hindi matatawarang katotohanan. Ang lahat ng ito ay mga partikulang nagsama upang mabuo ang mga bagay na nakikita natin. At ang mga ito, tulad ng mga piraso ng Lego na ibinuhos mula sa isang bag ng isang malikot na bata, ay maaaring muling mabuo mula sa kaguluhan upang maging katulad ng dati o kaya ay maging iba-ibang anyo. Ngayon, balikan natin si Ludwig Boltzmann at ang kanyang teorya. Ang teorya niya ay nagsasabing ang anumang saradong sistema ay unti-unting tumataas ang kaguluhan o entropy at lumalayo mula sa perpektong kondisyon patungo sa tunay na kalagayan. Pero kung ganon, bakit mukhang napakaayos ng universo? Sa tanong na ito, sumagot si Boltzmann ng ganito. Ang mundo ay isang fluktuasyon lang, parang maayos na tumpok ng libro sa magulong aklatan. Ibig sabihin, posible palang gumawa ng mahalagang bagay mula sa kalituhan? Pagkatapos lumitaw ang teoryang ito, wala talagang nagseryoso dito. Ilang dekada ang lumipas bago lumitaw ang batas sa quantum fluctuation ng vacuum. Ayon dito, walang kahit anong kawalan na maaring maging sobrang dalisay na hindi ito kailanman makakabuo ng grupo ng mga partikulo. May kawalang hanggan ng panahon ang universo. Sa panahong iyon, makakadaan ng paulit-ulit ang mga atomo sa bawat bahagi ng vacuum. Milyon-milyon nilang bubuin ang iba't ibang algorithm at estruktura. At sa huli, posible ring mabuo ang mga katulad ng galaksyang Milky Way, planeta ng daigdig, mga kopya ng tao, mga bagay, at kahit ano paman. Ibig bang sabihin hindi malayo sa katotohanan si Nietzsche na naglalakad sa mga seresa? Isa sa mga pinakakapanapanabik na paksa na lumitaw sa ganitong uri ng pag-iisip ay ang tinatawag na utak ni Boltzmann. Madalas na itatanong, magiging tunay ba ang kamalayan kung susubukan itong ilipat sa anumang digital na imbakan? Hindi pa rin natin kayang sagutin ang tanong na yan ngayon. Pero ang ideya na ang isang organisadong kumpol ng mga neuron ay mabubuo mula sa kawalan ng vacuum kahit pa milyon-milyong taon ang lumipas ay tila isang malaking kalokohan. Ang utak ni Boltzmann ay isang hypothetical na bagay. Ito ay bunga ng pagsanib ng mga partikulo sa bilyon-bilyong taon. Bukod dito, kaya ng otonomong formasyon magkaroon ng kamalayan sa sarili nitong pag-iral.
Mahirap paniwalaan, pero ayon sa Agam, mas posible ang ganitong matalinong konglomerasyon kaysa sa pagyusbong ng tao sa mahabang ebolusyon. Posible ring ang iyong tila natatanging kamalayan ay kopya lang na naipanganak sa mundo ng daan-daang bilyong beses. Kung isa sa alang-alang ang edad ng universo at di pa ganap na pag-aaral ng mga batas nito, ang ituring ang sarili bilang pinagmulan ay mayabang. Sa teorya, maaring mabuo ang katulad ng otak ni Boltzmann sa vacuum ni De Sitter, isang beses sa 10 na itinaas sa antas na 10 na itinaas sa ika-50 antas na taon. Ang modelo ni William De Sitter ay kilala hindi sa vacuum na walang laman, kundi sa dami ng partikulo nito. Kaya limutin na ang kawalan. Para sa ayaw maging kopya at nais maging orihinal, may teoryang ginawa bilang kabaligtaran ng nauna. Kapag dumating ang walang hanggang dilim sa mundo, maagang masisira ang vacuum at hindi na mabubuo ang utak ni Boltzmann. Kung hindi natin paniniwalaan ang sariling pagiging natatangi at titingnan ang problema ng pag-iral sa ibang pananaw, itinutulak ng ideya ng utak ni Boltzmann ang sangkatauhan sa solipsismo. Ito ay matinding subhetibong idealismo na naniniwalang kamalayan lang ang totoo. Ang lahat ng iba pa ay bunga lamang nito. Bagamat walang nakakaalam, ang posibilidad na ang lahat ay mauulit ng maraming beses sa iba't ibang kombinasyon matapos ang kamatayan nito at hindi tuluyang mawawala ay nagbibigay pag-asa. Ang katotohanan ng ito ay nagbibigay pag-asa kahit ano ang kahihinatnan ng sansinukob. Kahit magbanggaan tayo sa kalapit at kasinglaking mundo, magkatotoo ang thermal death o mangyari ang malaking pagkakahiwa-hiwalay at pagkabulok ng mga partikulo. Hindi gagana ang teorya ng tuloy-tuloy na pagkoklona kung ang sansinukob natin ay computer simulation. Walang pumipigil sa gumawa nito na i-disconnecta tayo sa network ng tuluyan. Minsan, nagla-logout ang mga tao sa gaming account nila sa GTA San Andreas, Dota o Stalker. Pero mga walang kwentang pantasya lang ito, parang Ren TV, hindi ba? Ang channel na Habol ay naniniwala sa lahat pero sabay ding kinukwestiyon ang lahat. Bukas kami sa pag-usap ng anumang issue at nirerespeto ang inyong opinyon. Pumasok, makipagdiskusyon at sa dami ng like, malalaman mo agad kung boring ang mga paksang tinatalakay sa channel. Komplikado ang universo at maraming aspeto. Maraming bagay dito ang mahirap maintindihan at minsan ay walang kabuluhan. O kaya naman ay mukhang ganoon sa isang taong hindi pa nakakaalam. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga halos imposibleng numero, hindi lang yung karaniwan nating alam. Ang matematika ay agham na di tumatanggap ng tantiyadong sagot. Pero magkasamas pa rin dito ang irasyonal na pa at baligtad na otso ng kawalang hanggan. Bukod sa mga karaniwang kilalang malalaking numero, may isa na hindi maarok ng imahinasyon ng tao. Bakit? Talaga bang ganun kakapos ang imahinasyon ng tao? Hinding-hindi. Hindi mo maiisip ang numerong yan sa totoong buhay. Ang numerong napasama sa Guinness Book of Records ay ipinangalan kay Ronald Graham, isang matematiko. Nalaman ito ng mundo noong 1977 nang makaisip ang siyentipiko ng kakaibang solusyon para sa isang mahirap na problema tungkol sa hypercube na may kinalaman sa larangan ng kombinatorika. Ang mga numerong ginamit bilang patunay sa teorya ni Ramsey ang naging pinakamataas na hangganan ng mga numerong ginamit sa mga halimbawa sa matematika. Pero ang ibig sabihin ng mga numerong ito ay hindi para isulat lang sila hanggang mapagod ang kamay mo. Dapat tumukoy ang halaga nila sa tiyak na dami. May ilang malalaking grupo pero wala ni isa ang may kumpara sa numero ni Graham, isang abstract at walang awa. Bago ko ito talakayin ng mas detalyado, mainam munang maikling banggitin ang mga bilang na kayang ipakita ng imahinasyon ng tao. Ang mga sumunod na malalaking numero ay hindi basta walang saysay. May kaugnayan ang mga ito sa partikular na grupo o larangan. Karaniwan, ang mga ito ay pinapakita sa anyo ng mga numero na itinaas sa isang partikular na antas o power. Ang ganitong paraan ay mas madaling maintindihan at isulat. Banggitin muna natin ang milyon at bilyon na pamilyar naman sa halos lahat. Sino ba ang ayaw manalo ng milyong jackpot? Sino bang di nakakaalam na 7 bilyon ang tao sa mundo?
Narinig na nating lahat ang tungkol sa 100 bilyong bituin sa daang gatas. O pareho rin ba ng dami ng neuron sa utak ng tao? Medyo madali nating mailarawan sa isipan ang isang larawan na may kasamang milyon o kahit bilyon. Madalas itong isinusulat bilang numero na may eksponent, 10 sa ika-6 at 10 sa ika-9. Narito ang 10 may mas mataas na eksponent. 10 sa ika-12, trilyon. 10 sa ika-15, kwadrilyon. 10 sa ika-18, kwintilyon. Kahit malalaki ang bilang na ito, may tunay silang katumbas. Halimbawa, trilyong isda ang nabubuhay sa karagatan ng mundo, malayang lumalangoy sa kwintilyong kubiko metro ng tubig. Sa baybayin, gumagapang ang masisipag na kwadrilyong langgam. Pero simula pa lang ito. Ngayon magsisimula na ang matinding pangyayari. Pangkalahatang 6 10 sextilyon. Pangkalahatang 10 sa ika-21 kapangyarihan tinatayang bilang ng mga bituin sa nakikitang makrokosmos. Sa anumang kaso, dito nagkasundo ang mga astronomo na ito ang pinakamababang bilang. Walang taong mano-manong nagbilang ng mga bituin. Ang sextillion ay isang bilang na may 21 zero. Sa mga napakalalaking bilang na may tunay na katumbas, ito ang pinakamaliit. Septilyon sa mundo. Ito ang 10 sa ika-24 na kapangyarihan. Bihira nating marinig o gamitin ang salitang ito pero mainam pa ring tandaan. 1 septilyong gramo ang bigat ng ating planeta. Numero na nakakabulol, 100 kwadrilyon at 100 quinquafigentilyon ay 10 sa ika-80 kapangyarihan. May itutulad ito sa dami ng subatomikong partikulo sa universo. Ang maalamat na Google. Ang maling tawag sa bilang ay nagdulot ng revolusyon sa isipan at pananaw ng tao. Ang bilang na may 100 zero ay maraming alamat at ang gumawa nito ay matagal na hindi makahanap ng gamit na technical para dito. Sa wakas, nabuo ang isang teorya na nagsasabing pagkatapos ng 10 sa 100 kapangyarihang taon, ang huling itim na butas ay sasabog at magsisimula ang universo ng pabalik na pagbibilang, unti-unting liliit hanggang sa maging isang tuldok kung saan ito minsang isinilang. Bumisita kay Planck. Bilang resulta, sa ika-185, antas ang dami ng nakikitang universo sa mga unit ng Planck ay napakaliit. Ito ang pinakamaliit na sukat na kayang maisip at makalkula ng tao. Ganon din ang masasabi sa bilang mismo. Hanggang dito lang ang kaya ng ating imahinasyon. Pero subukan pa rin natin ito muli. Mga kwerdas ng mga mundo. 10 sa 10 sa 500 kapangyarihan ang bilang ng posibleng mga universo kung paniniwalaan ang komplikado at mahirap intindihin na teorya ng mga kwerdas. Sumunod, puro materyales at malalalim na tema na. Kaharian ng mga numerong halimaw na kapag tiningnan mo ay mapapahiyaw ka na lang, para bang niloloko lang talaga nila tayo. Gayunpaman, may mas malalaking numero pa kaysa sa nabanggit. Kahit na sila ay mga napaka-abstraktong halaga, may ibig pa rin silang sabihin. Maliban siguro sa Googleplex. Maganda at kilalang numero ito, 10 sa kapangyarihan ng Google. Halimbawa, isang napakalaki pero kapaki-pakinabang na numerong Mersenne. Sa ngayon, kilala ang kanilang hangganan. Ang pinakamalaking primong bilang na nahahati lang sa isa at sarili nito. ito ay katumbas ng 2 sa kapangyarihan ng 43,112,600 minus 1. Halos 13 milyong mga digit ito. Kaya mo bang isipin ng ganito? O kaya, ang mas nakakatakot pang higanteng bilang, ang bilang skews. Tinutukoy nito ang pinakamataas na hangganan para sa matematikal na problema na katumbas ng 10 sa kapangyarihan ng 10 sa kapangyarihan ng 10 sa kapangyarihan ng 963. At kung may kukumpara dito, kahit ang Googleplex ay tila na pag-iiwanan sa hulihan. At ngayon, sa wakas, narating na natin ang tunay na matematikal na halimaw, ang bilang ni Graham. Ito ang tiyak na hangganan ng mga solusyon sa problemang hypercube na nabanggit sa simula ng video. Para ipaliwanag kung paano ito nabuo, kailangan nating balikan ang notasyon ng arrow ni Knut na ginagamit para isulat ang napakalalaking mga bilang. Ang pangunahing ideya ng paraan ay ang pagdaragdag ng mga patayong arrow sa halip na sunod-sunod na exponent.
Halimbawa, ang tatlo na may patayong arrow na tatlo ay katumbas ng tatlo sa ikatlong antas. Ibig sabihin, ang isang arrow ay nangangahulugan ng pagtaas sa kapangyarihan. Kapag nagdagdag pa ng isa pang tatlo, dalawang arrow na tatlo ang ekspresyon ay magiging ganito: tatlo sa kapangyarihan ng tatlo sa kapangyarihan ng tatlo. Ibig sabihin, tatlo sa ika-27 antas. O 7 trilyong, 327 na antas. O 7 trilyon 625 bilyon 500, 97 milyon 484,987. Hindi naman ganun kadami, sabi mo. Maghintay ka lang, hindi magtatagal ay magiging 100 beses pa ito. Halimbawa, tatlo na arrow na tatlo o gisa ay bumubuo ng tore ng mga tatlo na may taas na 7 trilyong piraso. Kung iunat mo ito sa kalawakan, aabot ng walang problema ang daan na ito hanggang Mars. Tandaan, hindi pa ito ang eksaktong bilang, kundi pagsasama-sama lang ng mga exponent. 5 tatlo mula sa tore na ito ay sapat na para mapuno ang Googleplex at ang unang 10 sentimetro ng patong-patong na ito ay nililito ang lahat ng umiiral na computer sa daigdig. Pagkatapos nito, kawalan at kawalang alam na lang, kailangan nating mabuhay kasama ito. Umaabot na sa 100 o higit pa ang mga palaso. Tumataas ang mga antas ng tore pero nananatili itong giisa. Pagkatapos ay susunod ang God-2 kung saan ang bilang ng mga palaso ni Knut ay magiging katumbas ng bilang ng gaisa at ganoon ito patong-patong. Bawat antas ay numerong tugma sa dami ng palaso sa kasunod. Mayroong 64 na garitong G sa bilang ni Graham. Kung inaasahan mong makakita ng panibagong septilyon ng sextilyon bilang resulta, mabibigo ka. Walang numerical na anyo ang halimaw na ito. Ipinapakita ito sa formula. Ang G ay katumbas ng F sa ika-64 na antas sa loob ng panaklong 4 kung saan ang FFN ay tatlo patayong arrow pataas sa antas na ng tatlo. Walang saysay at delikado ang bilangin lahat ito. Mabilis kang mauwi sa mental hospital gaya ng Hograpo sa Gintong Guya. Para maintindihan, magbibigay kami ng analohiya pero mas mabuting huwag mo itong masyadong isipin. Ang bilang ni Graham ay hindi magkakasya sa mismong 10 sa 500 na antas ng multiverso kahit lagyan mo pa ng numero ang bawat partikulo. Minsan parang mas philosophical kaysa mathematical ang pagkahumaling sa mga numero. Parang isang hiwalay na matrix ito kung saan ang mga numero ay namumuhay na hindi abot ng tao. Pero may hangganan din ang ethical na bangungot na ito. Narito ang 10 huling numero na nakakabaliw na bilang: 24, 64, 24, 64, 11, 53, 87. Tandaan ninyo ang mga ito at ipasa, baka umabot pa sa mga apo ninyo. Ibubunyag natin ang sikreto. Una, hindi rin alam ni Graham. Kung magpasya kayong kalkulahin ang mga unang numero, tandaan, malamang hindi ninyo matatapos dahil mapuputol agad ito ng pag-urong ng universo. Pagkarinig ng lahat ng ito, marami ang magtatanong, kanino ba ito kailangan? Bakit kailangang tukuyin ang pinakamataas na hangganan ng baryasyon ng mga segment na may kulay sa isang mythical na hypercube? Pero huwag kayong padalos-dalos. Baka ang mga bagay na ngayon ay tila imposible at kahit katawa-tawa, pagkalipas ng 1,000 o 10,000 taon ay maging simple at ganap na totoo, tulad ng mga kotse at eroplano na mahirap paniwalaan 1 siglo na ang nakalipas. Ang enerhiya ang susi sa lahat. Hindi nagbabago ang katotohanan ito mula pa kay Prometeo at sa kanyang banal na apoy na ginagamit natin ngayon sa pagpapakulo ng tubig, pagluluto at pagpainit ng tahanan. Kung susuriin natin ang pagbabago sa paggamit ng enerhiya ng tao, mapapansin natin mula sa lakas ng kalamnan, lumipat tayo sa paggamit ng mga mechanical na kagamitan. Napasunod nila ang mga elemento ng tubig at hangin at ang mga primitibong siga ay napalitan ng enerhiyang nuklear. Ang paglinang sa mga bagong pinakukunan ng enerhiya at pagdami ng magagamit na enerhiya ay nagbigay daan sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng sangkatauhan. At tanging ang araw lamang ang hindi pa napapasailalim sa kapangyarihan ng tao. Malaki ang enerhiyang kayang ibigay ng dambuhalang pugon, pero kaunti lang ang napapakinabangan ng tao mula sa lakas ng bituin. Ang ganap na pag-iipon nito ay posible gamit ang mega estrukturang iminungkahi at ipinangalan kay Freeman Dyson.
Hanggang kamakailan, itinuturing na katang-isip na proyekto ang Dyson Sphere, pero nakabuo na ang mga makabagong siyentipiko ng ilang posibleng disenyo para sa estrukturang sumasalo ng enerhiya ng araw. Dahil sa malinaw na benepisyo ng spera, naniniwala ang mga astropisiko na matagal nang laganap sa buong universo ang ganitong mga estruktura pero hindi pa natin natutuklasan. Ang paglitaw ng spera ni Dyson sa paligid ng araw ay agad mag-aangat sa ating sibilisasyon sa ikalawang antas ng iskalang Kardashev. Makakamit ng sangkatauhan ang ranggong ito kung magagamit natin ng buo ang enerhiya ng ating pangunahing bituin. Siyempre, nilalaktawan natin ng ilang antas dahil hindi pa tayo umaabot sa unang uri ng sibilisasyon na ganap na kumokontrol sa enerhiya ng ating planeta. Ngayon, mas malapit na tayong maunawaan ang kahalagahan ng estruktura ng Dyson kaysa dati. Kaya, ano ang iniaalok ng astroinhinyeriya ng mundo pagdating sa pagtatayo ng isang sphere? Kailangang sagutin ang tatlong tanong. Ano ang magiging itsura ng estruktura? Anong materyal ang gagamitin? At saan ito itatayo? Pinakamadaling sagutin ang huling mga tanong. Dapat ilagay ito sa tamang distansya mula sa araw. Kung isa sa alang-alang ang walang taong bersyon ng sphere, mas makatuwiran itong ilagay ng mas malapit sa pangunahing bituin. Kasabay nito, may mga problema din. Paano malalampasan ang lakas ng grabidad ng araw? Paano maprotektahan ang estruktura mula sa mararahas na bugso ng enerhiya ng araw? Paano mapipigilan ang pinsala ng coronal mass ejection sa esfera? Para malutas ang mga tanong na ito, kailangang pumili ng matibay at magagaan na materyales at magbigay ng mahusay na sistema ng pagpapalamig. Ang pinakaangkop na lokasyon ng esfera ay sa loob ng orbit ng Mercury. Ibig sabihin, sa kasong ito ang radius nito ay aabot sa humigit kumulang 23 milyong kilometro. Sa ganitong distansya, hindi babagsak ang estruktura sa ibabaw ng bituin at kung tama ang pagkakakabuo, makakakolekta ito ng pinakamaraming enerhiya. Pero may mga disbentahe sa planong ito. Kung solid ang mega struktura, maapektuhan ang katatagan ng mga planeta at malalagay sa panganib ang buhay. Mula rito, may pangalawang tanong. Ano ang tamang disenyo ng estruktura? Malinaw na sa tabi ng bituin, pwede ka lang magtayo ng solidong bola kung sistema ito ng iba. Kailangan mong mag-isip ng ibang paraan sa sarili mong sistema. Halimbawa, isang estruktura ng maraming module na nakakonekta sa iisang komunikasyon network pero bawat isa ay nasa sariling orbit at hindi pisikal na magkadikit. Ang pinagaan na bersyon na ito, Dyson Swarm, ay itinuturing ng mga siyentipiko na pinakamalamang mangyari. Gagamitin ng sistema ang trilyong salamin para i-focus ang sikat ng araw sa mga network node. Ang susunod na tanong, saan makakakuha ng maraming materyales? Kung magtatayo ng sphere sa loob ng orbit ng Mercury, ayon sa kalkulasyon, kailangan natin ng materyales na kasing bigat ng Jupiter. Kung ilalagay ang singsing bahagya sa labas ng orbit ng daigdig, gaya sa nobela ni Larry Niven, agad mapupunta sa dead end ang sangkatauhan. Hindi sasapat ang materyales kahit buwagin lahat ng planeta sa solar system. Saan nga ba kukuha ng ganun karaming hilaw na materyales? Ang unang kandidato sa mabagal na technological na pagkaubos ay ang kumukulong merkuryo. Halimbawa, pwedeng kunin ang hematite mula sa core at gawing pinakintab na salamin na module. Mababaklas ng mga robot ang unang planeta ng solar system sa loob ng 50 taon. Huwag mong isipin na imposibleng gawin ito. Ang pagkuha ng mineral sa isang celestial na katawan ay parang dahan-dahang pagbabaklas ng bahay, pero mas matagal lang daan-daang beses. Mula saan gagawin ang mga module ng Dyson Swarm? Malamang gawa ito sa matibay na foil, titan at bakal na tubo, fiberglass na panel at hematite na salamin. Sumunod na tanong ay ukol sa detalye ng pagbabago ng estrukturang astroengineering. Sa Mercury, kailangan ng 3D printing device para gumawa ng bahagi malapit sa sphere sa paligid ng araw at mag-deploy ng malalakas na pambutas na makina. Ang proseso ay dapat i-coordinate ng malayuan at ganap na patakbuhin ng mga robot. Mapapabilis at magiging mas mura ang paggawa ng piyesa, paglika ng infrastruktura at pagdadala ng bahagi sa orbit. Ang bawat module ng Dyson Swarm ay dapat marunong mag-self-coordinate, may ganap na otonomiya at kakayahang ayusin ang anumang posibleng aberya ng mag-isa.
Paano dadalhin sa orbit ang bahagi ng konstruksyon? Maaaring gamitin ang rocket na panghatak o electromagnetic railgun kung saan ang mga bahagi ay ipuputok na parang tirador at magbubukas sa lugar na parang higanteng saranggola. Dahil mababa ang grabidad sa Merkuryo, mas madali ang pagpapadala ng mga module mula sa ibabaw nito papunta sa orbit. Mukhang tama naman lahat, pero kapag pinag-isipan mo, maiintindihan mong hindi pa rin nasosolusyunan ang pangunahing problema. At ano naman yon? Nakakatawa pero enerhiya na naman ang issue. Para maisa katuparan ang proyekto, kailangan natin ng enerhiyang kasindami ng maibibigay mismo ng Dyson Sphere. Matutulungan ng mga solar panel malapit sa Mercury ang problemang ito. At kalaunan, ang mga bahagi ng napakalaking swarm na ilalagay sa orbit ay magsisimulang magsilbing mga tagapag-imbak, magparami ng kanilang sarili at mas magiging mabilis ang proseso ng konstruksyon. Kung halos isang buwan ang kailangan para makagawa ng 1 kilometro kwadrado ng panel, sa 10 taon, kuwintilyong mga honeycomb ang makakapalibot sa ating bituin. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng Dyson Swarm. Nagbibigay ang proyekto ng mga bagong oportunidad sa ating sibilisasyon na di natin alam na posible. Sa gawang taong sphere, magtatayo sila ng mga kolonya na tinitirhan, mga istasyon ng fuel at mga industrial na pasilidad. Sa tulong ng mga module, pwedeng itutok ang concentrated na sinag sa kahit anong bagay, gaya ng asteroid na kailangan pasingawin o space shuttle na kailangan ng dagdag tulak. Bukod dito, ang estruktura ay pwedeng tuloy-tuloy i-upgrade at pagandahin na daragdagan ng bagong kakayahan. Ang mga bahagi ng swarm ay parang malaking transformer. Pwede itong baguhin kahit paano, kahit gawing barkong arc na nakabase sa sphere para sa intergalactic na biyahe. Ang paggawa ng mga piramide sa Giza ay parang sandcastle lang kumpara sa pagbuo ng Roy Dyson. Aabutin ng hindi lang 100 taon ang pagsasakatuparan ng proyekto mula simula hanggang matapos, pero sulit naman ito. Baka ang mga inapo natin ang buong pusong magtatrabaho sa pagtatayo ng estruktura. Iminumungkahi ng Hubble Channel sa mga manonood na gamitin ang imahinasyon para maunawaan ang laki ng estruktura at hangaan ang talino ng tao. Minsan may mga tanong na biglang sumasage sa isipan ng tao. Habang lumalaki ang bata, naaaliw siya sa mga bagay na kalaunan ay nagiging payak. Bakit lumilipad ang paru-paro, nalalaglag ang dahon, at saan galing ang liwanag ng araw? Mas tuso ang tanong ng matatanda. Hindi sapat sa kanila na alam at natutuwa lang na pinapainit ng bituin ang daigdig. Ang matatanda ay naghahanap ng siyentipikong ebidensya ng proseso. At pagkatapos, ang hindi mapigilang imahinasyon ay nagsisimulang gumuhit ng mga hindi kapani-paniwalang senaryo at hinihiling na maisa katuparan ang mga ito sa totoong buhay. Halimbawa, may ilan na seryosong iniisip kung ano ang mangyayari kung sumabog ang araw. Posible bang mapatay ito sa kahit anong paraan? Huwag na nating pag-usapan kung may saysay ba ang ganitong gawain at diretsong sabihin, hindi natin kaya yan sa ating kakayahan. Sa madaling salita, hindi pa naabot ng sibilisasyong tao ang antas kung saan kaya nitong kontrolin ang buhay ng sarili nitong araw ayon sa kagustuhan nito. Sa puntong ito, buti na lang ganon. Hindi natin pinapayagang maglaro ng posporo ang maliliit na bata. Walang pumipigil sa atin mag-isip tungkol dito, lalo na't may mga siyentipikong nagtatanong rin ng ganito noon pa man. Ang araw ay isang dilaw na duwending bituin sa pangunahing sikwensa at isang relatibong matatag na bituin na may karaniwang buhay na 10 bilyong taon. Kung wala ang bituing ito na tila simple lang ayon sa pamantayan ng sansinukob, hindi may isip ang pag-iral ng matitirang daigdig. Kaya, magiging sobrang padalos-dalos ang tangkang pasabugin ng araw. At paano mo naman pasasabugin ang isang bagay na sa loob ng huling 5 bilyong taon ay halos palaging nasa estado ng tuloy-tuloy na pagsabog? 12 taon na ang nakalipas, sinubukan ng mga astropisikong Aleman mula sa samahang Max Planck na tuklasin kung bakit may mga bituin na sumasabog sa halip na kusang namamatay. Para dito, gumamit sila ng makapangyarihang computer para sa pagmomodelo at isinistemisa ang mga materyales ng obserbasyon na may kaugnayan sa paglitaw ng mga supernova. Habang sinusubukan ni Ewald Miller at Wolfgang Hilbrand maintindihan ang dahilan ng malalakas na pagsabog ng supernova, maraming sagabal silang naranasan sa pagpapaliwanag.
Ang pagmomodelo sa computer ng proseso ng detonasyon sa halip na ng mismong pagsabog ay nagbigay ng impormasyon na ang bituin ay nag-activate ng mekanismong kumokontrol sa sarili na nagpapahintulot dito na hindi sumabog kundi dahan-dahang mamatay. Kalaunan, nang idagdag ang mga karagdagang datos na hindi pa isinasaalang-alang noon, ang proseso, bagamat pinasimple, ay naipaliwanag pa rin ng detalyado. Tiyak na nalaman ang isang bagay. Kahit anong bituin, may kailangan pa ring bagay para magsimula ang pagsabog. Paglapit sa critical na masa, di makontrol na nuclear reaction, bigla ang pagbaba ng gas, pagbagsak ng core, o lahat ng ito ng sabay. Paano nga ba makakaapekto ang sangkatauhan sa araw? Sa ngayon, nakakatawang pag-usapan yan. Kung titingnan ang nuclear arsenal ng mundo, makikita na ang pinakamalakas na kaya nating ialok sa araw ay mga hydrogen warhead. Ipagpalagay nating sa isang himala, madadala ng mga barko natin ang ilang tsar bomba na 50 megaton sa ibabaw ng araw. Nalampasan ang korona nito na may temperaturang umaabot sa 1,000,000 degree Celsius. Ano naman ang maidudulot ng mga napakahinang pagsabog na ito? Kung isa sa alang-alang nasa araw, ay regular na may hanggang 20 beses sa isang araw na nagkakaroon ng mga pagbuga ng plasma na may kabuuang lakas na higit sa 1,000,000,000 megaton, ang mga pagsubok ng tao sa mundo ay magiging katulad lang ng paggapang ng langgam sa likod ng elepante. Paano kung subukan nating ibang paraan? Matagumpay nating nalampasan ang korona ng araw, kaya baka pwede nating subukan ilagay ang detonator sa loob nito? At muli, sablay na naman. Kung mangyari ang imposibleng senaryo, sisiguraduhin ng mekanismong napapatatag sa araw na walang kahit katiting na aberyang mangyayari. Kapag may ganitong natural na pangyayari, agad gumagana ang thermoregulation ng bituin at bumabalik sa normal ang sitwasyon. Kung hindi, di sana umabot ng 5 bilyong taon ang araw. Ganon din ang mangyayari kung sumabog ang mga bomba mula sa mundo. Ang ating bituin, isang kamanghamanghang nilikha ng kalawakan na kung wala ito ay imposibleng magkaroon ng buhay sa daigdig. Kaya ang mismong ideya ng pagsira dito ay walang saysay. Bukod pa rito, nakakatawa ito. Wala tayong panlaban sa napakalaking sulo na may diametrong 1,392,000 kilometro na bawat segundo ay nagsusunog ng 700 bilyong tonelada ng hydrogen. Sa sobrang aktibong pagkawala ng material, matagal lang dapat naubos ang araw, pero may isang proseso na matagal nang nagpapanatili sa higanteng pugon na ito na gumagana. Ano kaya ito? Thermonuclear na reaction ito sa core ng bituin na patuloy na nagbibigay ng enerhiya. Ibig sabihin, iniisip natin na pasabugin ang bomba sa ibabaw ng isa pang bomba? Kalokohan, hindi ba? Hindi lang pagsabog ang paraan para sirain ang bituin. Paano kung gumamit ng ibang paraan at tuluyang patayin ang araw? Para mamatay ang araw, kailangan lang itong palamigin o ihinto ang thermonuclear na reaksyon nito. Pangalawa, usang mangyayari ito matapos ang 4 hanggang 5 bilyong taon kapag tumigil na ang pag-convert ng hydrogen sa helium. Pwede nating subukang palamigin ang araw sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ibabaw nito, tulad ng paglapit ng neutron star sa ating bituin. Sa ganitong paraan, mapipilit ang ibahagi ng araw ang ilang material at magiging maputlang white dwarf ito. May isa pang kakaibang paraan. Subukang buhusan ng araw gamit ang isang napakalaking hose. Bagamat ito ay hindi lang katang-isip, kundi ganap ding walang silbi na paraan. Ang tubig ay mawawala agad at mag-evaporate sa korona pa lang, di na aabot sa bituin. Siyempre, walang matinong tao ang magdidilig ng missile system na Satan gamit ang pandilig sa harden. Pero lumalabas, hindi lang pala tayo ang may ganitong ideya. Seryosong sinuri ng mga astrophysicist ang ideyang ito at ito ang kanilang natuklasan. Kung ibubuhos ang tubig na 70 beses ang bigat ng araw sa isang bituin, kabaligtaran ng epekto. Hindi lang namamatay ang bituin dahil hindi ito tulad ng apoy sa mundo. Sa halip, mas magniningning ito, lalaki ng isang katlo at magiging 6 na beses ang liwanag. Talagang kabaliktaran ng gusto ang nangyari. Bilang panghuli, narito pa ang isang paraan. Iwasan muna natin ang pagsabog at pagpapalamig at mag-focus sa banggaan ng araw sa malalaking bagay sa kalawakan. Sa sistema natin, malamang si Jupiter ang kandidato.
Kung ikukumpara sa araw, maliit siya, pero nakakatuwang alamin kung paano maapektuhan ng banggaan ang isang bituin. Kung hindi isama ang kaguluhan ni Jupiter habang binabagtas nito ang mga orbit ng mga panloob na planeta, hindi ganoon kalala ang epekto para pasabugin o patayin ang bituin. Sa kabilang banda, pwedeng tumaas ang liwanag ng araw. Ang kinetic na enerhiya ni Jupiter kung bumagsak siya sa bituin ay malabong magmukhang batong inihagi sa putika ng mangyayari. Sa banggaan, hindi lang magagaan na gas ang magsasalpukan. Halimbawa, ang bakal na core ng higante ay triple sa laki ng daigdig. Hindi mamamatay o sasabog ang bituin sa kahit anong kaso. Mahirap hulaan ang epekto nito sa mundo kapag may ganitong kalamidad. Kahit anong gawin mo, kalokohan talaga ang idea na sirain ang araw. Parang pinuputol mo ang sangang kinaupuan mo. Pwede nyo nang itago ang Valerian at lumabas sa bunker. Malabo na masira natin ang araw sa mga susunod na libu-libong taon. Sa mundo, maraming beses nang ipinanganak ang mga tao na sobrang talino at napaka-progresibo mag-isip na parang galing sila sa hinaharap. Isa sa mga ganitong henyo ay si Nikola Tesla. Palagi ring may mga tao na dahil sa pansariling interes, kayang ibaon sa limot ang kahit anong ideya. Kahit magdulot ito ng biglaang technological na pag-unlad sa sangkatauhan. Maraming tuklas ang ibinigay ni Nikola Tesla sa mundo. Hinula niya ang pagdating ng mga robot, ipinakita ang isang eksperimento sa wireless na pagpapadala ng kuryente at naimbento ang sinag ng kamatayan. Mas naging misteryoso ang mga pagtatang kanyang gamitin ng ether, isang sangkap na pumupuno at sumasaklaw sa lahat ng bagay. Matindi at mariing tinutulan ni Tesla ang posibleng binayarang pagtanggi ni Einstein na maniwala sa pag-iral ng ether. Namangha si Tesla kung paano maaring paniwalaan na may mga radio wave, ngunit wala namang medium na nagdadala sa mga ito. Para patunayan ang tama niya, iminungkahi ng siyentipiko na tingnan ang eksperimento ni na Michelson at Morley na sinasabing nagpapatunay na katang-isip lang ang ether sa ibang pananaw. Ang eksperimento ay tungkol sa pagtuklas ng galaw ng ether kaugnay ng daigdig. Hindi ito natuklasan, kaya maraming siyentipiko ang tumalikod sa konseptong iyon. Pinatunayan ni Tesla sa kanyang mga sulatin na padalos-dalos at hindi pinag-isipang desisyon ito. Naniniwala si Aristoteles sa walang hanggang pinagmumulan ng libreng enerhiya. Kailangan lang nating matuto ng gamitin ito ng tama. Marunong gawin ito ni Tesla. Nang siya'y namatay, nawala rin ang kaalaman sa bukal ng pandaigdigang kasaganaan. Sa totoo lang, nabanggit din ni René Descartes, Christian Huygens at Isaac Newton ang ether sa kanilang mga gawa. Ipakikita natin ang ilang pahayag mula sa mga manuskrito ni Nikola Tesla. Bakit mahirap matuklasan ang ether? Sabi ng siyentipiko, libo-libong beses na mas mataas ang densidad ng ether kaysa sa hangin. Alam natin na direktang naapektuhan ng densidad ang bilis ng pagkalat ng alon sa isang bagay. Ang ether ay electrical na neutral, kaya napakaliit ng pakikipag-ugnayan nito sa material na mundo. Dahil sa sobrang taas ng densidad, halos walang hadlang ang mundo para sa ether. Paano mararamdaman ng tao ang presensya ng ether? Madali lang yan. Kapag bumibilis ang galaw o biglang preno. Ibig sabihin, ang grabidad ay pagpapakita ng ether sa ating paligid. Mula sa ether ka galing, sa ether ka rin babalik. Ayon kay Tesla, nagmula ang universo sa ether at ang mga bituin at planeta ay mga lugar sa ether na mababa ang presyon. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo ay gawa sa ether. Ang sangkap ay laging sumikip, pero aktibong hinahadlangan nito ng material na mundo. Ngunit kapag mawala ng elektrikong karga ang materya ng ating universo, ang mundo ay pipisain ng ether na bumalik sa orihinal nitong anyo. Bakit nabigo ang eksperimento ni na Michelson at Morley? Bilang patunay ng maling interpretasyon ng resulta, nagbigay si Tesla ng malinaw na halimbawa. Isipin mong hinihigop ng ipu-ipo ng tubig ang bangka mo. Tukuyin ng galaw ng bangka kaugnay ng ipu-ipo. Hindi mo mapapansin ito dahil pareho ang bilis ng tubig at bangka. Kung i-extrapolate natin ang halimbawang ito, ipalit ang ating planeta sa bangka at palitan ang ipu-ipo ng isang ether na bagyong umiikot sa paligid ng mga bagay sa kalawakan, magiging malinaw ang lahat. Ether at ang pagbubunyag ng mga sinaunang lihim.
Sa pag-aaral ng ITER, mauunawaan kung paano nailipat ng mga sinaunang tao ang megalito kahit walang makabagong teknolohiya. Paano nalaman ng mga primitibong Dogon ang tungkol sa bituin na Sirius? Gamit ang ano itinayo at pinalamutian ng mga Ehipsyo ang mga tanyag na piramide? At marami pang iba mula sa kategoryang hindi may paliwanag. At ngayon, ang pangunahing tanong, bakit ipinagbabawal banggitin ng ITER? Hanggang ngayon, pinagtatawanan pa rin ng mga kasamahan ang mga ganitong siyentipiko. Nagsimula ang paninira noong unang bahagi ng ika-20 siglo at natigil agad ang pag-aaral. Maraming artipisyal na hadlang ang nilika tulad ng pagbabawas ng empleyado, pagsasara ng laboratorio at pagtanggi sa pagbibigay ng mga patente. Sinimulan ang propaganda laban sa konsepto ng ITER. Pinagmumulan ng walang hanggang at libreng enerhiya. Parang hindi ito lohikal kasi pagkakataon ito para makagawa ng perpetual motion machine, pangarap ng sangkatahuhan. Si Tesla mismo ang gituwirang dahilan ng paradox ng panlipunang sitwasyon. Ipinapakita ng kanyang mga progresibong eksperimento ang mga himala. Ginagamit nila ang ITER para liwanagan ang daan ng mga barko. Lumabas ang kotse na gamit ang walang hanggang enerhiya. Nakamali ang siyentipiko na ibagi niya ang natuklasan sa mayayamang industrialista. Noong una, sinuportahan ng pondo ang mga makabago at progresibong proyekto ni Tesla, ngunit bigla itong natigil. Noong 1878 ikinabit ni Nikola Tesla ang isang misteryosong aparato sa atik ng gusali at binuksan ito ng kalmado. Ang oscillator generator na ito ang nagdulot ng pagyanig sa gusali at paligid. Nagkagulo ang mga tao at nagtakbuhan palabas ng kalsada. Nanginginig ang mga bahay. Ayon sa siyentipiko, kayang sirain ng aparatong ito ang Brooklyn Bridge at kung tumpak na makalkula ang mga pagyanig at makagawa ng aparatong akma ang laki, posible ring mabiyak ang lupa. Nang malaman ni Tesla ang panganib ng imbensyon niya, binasan niya ito gamit ang martilyo. Sasakyan na pinapagana ng ITER. Isang araw, inutusan ng siyentipiko na palitan ang makina ng gasolina ng electric motor sa limusin at ikinabit ang maliit na kahon. Sinubukan ang sasakyan ng isang linggo. Hindi nito kailangan ng pag-charge at umaabot ng bilis na hanggang 150 kilometro kada oras. Nang tanungin ng mga nagulat na manonood ang siyentipiko kung anong gasolina ang gamit ng sasakyan, sagot ni Tesla, sa ITER. Hindi na siya nagdagdag ng paliwanag. Ang mga mayayaman na pilit pinanghahawakan ng kapangyarihan, pinalalaki ang kanilang yaman at nililika ang isang lipunang nakatuon sa pagkonsumo ay napagtanto na ang paglitaw ng isang libreng pinagkukunan ng enerhiya ay tuluyang wawasak sa kanilang mga plano. Dahil sa sabwatan ng mga industrialista, nagsimula ang operasyon ng media na tinawag na Overton window. Layunin ng teknolohiyang ito na palitan ang mga konsepto. Kinailangan gawing katatawanan ang mga sinaunang kaalaman at ipinagbawal pa nga ang kahit pagbanggit tungkol dito. Sanaya sa material na bagay ang mga tao, kaya ayaw nilang tanggapin ang kaalaman tungkol sa kawalan. Sa larangan ng agham, nagsimulang lumitaw ang mga personalidad tulad ni Einstein na matagumpay na inilayo ang pisika sa isang ganap na ibang direksyon. Ang resulta ay inaasahan. Noong 1920 sa komperensya sa Bad Nauheim, Alemanya, itinakwil ang konsepto ng ITER. Dahil dito, kunti lang egalam ng lipunan tungkol sa ITER. Alala na nakaraan, ang natira lang ay ekspresyong lumabas sa ere. Nakalimutan na ang pinagmumulan ng enerhiya at napuno ang mundo ng matinding kahirapan, kayamanan at kompetisyon para sa mga mapagkukunan at mga pamilihang pangkonsumo. Lahat ng ito ay artipisyal na ipinapaliwanag ng media gamit ang konsepto ng krisis kahit na ito ay simpleng labanan para sa pamumuno at maruming kompetisyon. Umasa kami na muling mapapansin ng mundo ang ether basta't hindi pa huli ang lahat.